Magandang araw po muli mga ka-Health Matters. Ako po ulit ang inyong Dr. Tong, ang inyong doktor sa Health Matters. And welcome po sa ating programa, ang inyong gabay sa kalusugan ng pamilya. Alam niyo po ba na bawat oras may 10 Pinoy na namamatay dahil sa tabako? Pero may magandang balita po, may mga pagbabago na nangyayari at kasama po kayong lahat dito. Kasama ko po ngayon ang ating kaibigan, isa po siyang pulmonologist at chairperson ng Tobacco Control Committee dito po sa Baguio General Hospital, si Dr. Luella De Leon. Doc, welcome to Health Matters. Thank you, Doc Tong, for inviting me. Salamat at excited na akong mabahagi ng kaalaman tungkol sa pag-asa tungkol sa napakahalagang isyong ito, ang sigarilyo at pag-vape. Doc Luella, sa panahon ngayon, marami pa rin ang naaakit sa paninigarilyo, no? Lalo na ang kabataan. Pero alam natin na ang tunay na cool ay yung inaalagaan ng kalusugan, di po ba? So bilang pulmonologist, nakikita ko talaga na ang malaking epekto nito sa kalusugan, particularly ang vape at yung sigarilyo na matagal na nating ginagamit. Pero kapag mas maaga tayong umiwas o tumigil, mas malaki ang tsansa nating maiwasan ng mga seryosong sakit gaya ng cancer, sakit sa puso, problema sa mga bagat, isa pa, problema ng mga mag-aasawa, yung hindi na makapag-anak o makapagbuntis o makapag-perform na usually, yun yung lagi nating tinatanong sa mga pasyente at kino-complain, Sir Tong. Okay. So mga kababayan, mahigit 87,000 na Pilipino ang namamatay kada taon dahil sa tobacco. Pero 'pag mas kaunti ang naninigarilyo, siyempre mas maraming pamilya ang buo at mas konti ang nagkakasakit, 'di ba, Doc? Oo naman, at hindi lang yan, Dok. Kapag mas kaunti ang naninigarilyo, mas mababa rin ang exposure ng mga bata at buntis sa secondhand smoke. Mas ligtas ang mga tahanan, paaralan, pampublikong lugar. Ibig sabihin nun, mas malusog na komunidad. So maganda po 'yan ano, good news mga ka-Health Matters. Sa mga nakaraang taon, bumaba ng halos 20% ang bilang ng mga naninigarilyo adults 'no, dahil sa mas mataas na buwis at mas malaking babala sa sigarilyo. Dahil dito, mas kaunti na ang kaso ng malalang sakit sa baga at puso. So ayon sa National Tobacco Control Strategy, lampas 34% Hmm. na ang ibinaba ng tobacco use mula sa 2009 dahil din syempre sa mga buwis na binabayaran natin. Ibig sabihin nun, milyon-milyong buhay ang nailigtas at patuloy pa itong nadami habang mas marami ang tumitigil sa paninigarilyo. Alam niyo po ba mga ka-Health Matters na dito po sa ating lungsod, ano, Baguio City, mahigpit po na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar. Sa totoo lang po, meron po tayong city ordinance na nagbabawal ng paninigarilyo sa mga parks, sa terminals, sa ating mga sidewalks, at kahit sa loob po ng ating mga sasakyan, lalo na kung meron po tayong kasamang mga bata o buntis. Ngayon po, ang mga lumalabag po dito ay may kaukulang multa at syempre po merong kasamang community service yan. Ang ganda ng epekto nito, Dok, ha? Mas presko ang hangin, mas ligtas sa mga bata, at mas disiplinado ang komunidad. Pasensya na sa mga naaawat at nahuhuli. Pero ang importante, protektahan natin ang kalusugan at protektahan natin ang environment. Di ba? Environmentally, health-friendly Baguio. Marami ng ibang lungsod at bayan ang sumusunod sa yapak ng Baguio. Di ba may tagline nga tayo na Breathe Better Baguio? Kaya sana dumami pang mga lugar sa buong Pilipinas. Ripple effect nga, ika nga. Hindi madali ang tumigil sa paninigarilyo 'no, pero hindi po tayo nag-iisa. Alam niyo ba na may mga smoking cessation clinics na ngayon dito sa ating, Baguio, dito po sa BGHMC mismo. Ngayon meron po tayong mga trained na staff, may mga doktor po tulad nila Dr. Luella, mga nurses at counselors na handang tumulong sa bawat gustong, mag-quit. Sama, Dok. At ang importante doon, libre ang consultation. May mga support group pa at may mga access pa sa mga gamot, sa nicotine replacement therapy. So kung gusto mong tumigil, pwede ka mag-walk-in o magpa-schedule. Pinakamalapit na health center ang puntahan kasi lahat sila doon trained. Ang bawat pagtatangkang hakbang papunto sa mas malusog na buhay at andito kami para suportahan ka. When it comes to sa smoking cessation clinic po,
no? Pupunta po kayo sa Baguio General Hospital Medical Center Outpatient Department everyday Monday to Friday at i-screen po kayo doon. Kung kayo po ay very ready nang mag-quit, usap po tayo at ready po kami anytime, any day, weekdays syempre, para tulungan ka at gabayan ka para tumigil ng manigarilyo. Doc Luella, paano po itong mga nicotine replacement? Meron po ba tayo dito sa Baguio Gym? Meron tayong ino-offer before, but unfortunately, buong Pilipinas out of stock. But dahil tayo ay masipag mag-online buying, available siya sa online store. Parang yung mga bumibili, para din makalaban natin yung mga nagbebenta sa online store ng mga vape at sigarilyo, meron din po sa online store. So, bibili lang po tayo sa ngayon. Pero, don't worry. The Department of Health is already working on that para matuloy natin ang libreng serbisyo at gamot para sa mga tao. Okay ba yun, Maganda po Doktong? Ganda yan. Kung magtutuloy-tuloy po ito, mahigit 3.5 million na buhay ang maililigtas. Imagine nyo lang po, no? Mas maraming pamilya ang buo, mas konti ang gastos sa ospital, at syempre mas malusog ang ating Philippines. Of course, di lang yan. Doc, yung buwis sa sigarilyo, napupunta yan sa universal healthcare. Mas maraming Pinoy ang may access sa ilibreng gamutan. At dahil mas kaunti ang second-hand smoke, mas ligtas sa mga bata at buntis. So bukod pa dito, Doktong, bumababa ang mga kaso ng heart disease, cancer, diabetes at chronic respiratory disease. Sabi ko nga sa mga pasyente ko, hindi lang heart ang nabobroken heart, pati lungs din, bronchiectasis. Mas mahaba ang buhay, mas maganda ang kalidad ng pamumuhay, at mas konti ang stress sa pamilya, gaganda ka pa at gagwapo ka pa, Doktong. Kapag nag-quit ka, mas maganda at mas fresh. Okay, Doc Luella, tanong ng bayan, kaya ba natin gawing tobacco-free ang susunod na henerasyon ng Pinoy? Ang sagot nasa ating pagkaisa at syempre sa disiplina, di ba, Doc? Tobacco addiction ay sakit na pwedeng iwasan at gamutin. Sama-sama, kaya nating protektahan ang kinabukasan ng bawat Pilipino, Doktong. Yeah, mga ka-Health Matters, ngayong World No Tobacco Day, piliin natin ang mas malusog na buhay. Suportahan ang mga ordinansa tulad ng dito po sa Baguio City, gamitin ang mga serbisyo ng mga smoking cessation clinics tulad po rito sa BGHMC at tulungan ang gustong tumigil. Kung gusto niyo pong ng tulong, tulad po ng banggit kanina, lapit na po tayo sa health center o bisitahin ng DOH websites. So, sama-sama kaya natin ang Tobacco Free Philippines. Sir, thank you, Doktong, ha? At salamat sa lahat ng mga nagbabasa at nakikinig. Tandaan, bawat pagtatangkang tumigil ay hakbang papunta sa mas mahaba at mas masiglang buhay. So, tigil na natin ang paninigarilyo. Let's make a better Baguio than a breather Philippines.